Mayong buntag sa tanan, magandang araw po. At sana po nasa mabuti kayong kalagayan. This is Councilor Danny Dayang Hirang. Very brief po, pag-usapan natin itong Davao City Public Mass Transport Project. Makikita po natin ang Davao is one of the third largest city sa buong Pilipinas. Napakalaki po nito. And presently we have around 1.9 million residents in the city. At malawak na po ang problem ng traffic. At dahil dito ay ito po yung isang focus area natin sa pag napasok po tayo ulit sa City Council. Nasimulan po namin ito in the past. Ang project po ay nagkakalaga ng 73.4 billion. Bus project at ito ay may counterpart ang Davao City. Ibig sabihin ito ay hiram sa ibang bansa through the Asian Development Bank at ang city government being a local government host city kung saan makikita ang project na atay counterpart. O si Mayor Basti Duterte is committed to support the bus system ng atong dakbayon sa Davao. Why bus system? Whether we like it or not, daghan na kayong mga residente and ang traffic dakog epekto kani sa panginabuhi sa mga tao. Whereas kung nay bus system mga igala, adunay possible satellite sa north ug south. Then magbutang og mga terminal nga kung asa aduna po'y center nga kung saan tanang bus system to didto, rapid system no. And I think ang plan ni ini murag electric bus ang mudagan sa tibok dakbayan sa Davao. But we have to look at it from Kalinan viewpoint to Lasang. Anak kadako ang sistema no. So sa tanang kausaban sa kinabuhi sa tao adunay mga possible resistance, but we are ready ang dakbayan sa Davao andam sa pagtan-aw sa epekto ni ini. Whereas ang kadaghanan niya mabenepisyo nito po ay yung mga residents. Millions of residents are traversing the city, crisscrossing the city, naghahanap buhay at sumasakay. Ang problema dito ay ang traffic. Ito po ang napakalaking project ng City of Davao na tinitingnan natin sa ngayon based sa information na nakuha. Cebu ay gumagawa na rin. May mga plano na rin sila. But again, it entails a lot of acceptability, acceptance na sabayan ng residents ng Davao, adjustment sa culture, dahil sanay po tayo na yung bus, yung sasakyan natin malapit mismo sa atin. Unlike yung ibang bansa ay talagang nagwo-walk sila no, maglakaw sila para lamang yun mabawas-bawasan og tao sa tunga. Then mo adto sa bus system or sa train, sa metro train, then dito mo sakay no. Pareha sa Manila gud makita ninyo na train nga dagko, adunay mga terminal para dali ang pagtransport sa mga passengers. Makita po nato sa Manila adunay separate nga karsada ang mga bus. So, usually, adunay win-win solution perme. Aduna po'y separate para sa mga motorcycle o sa bicycle. Mao ka na ang kaimportante mga igala sa gitawag natong bus system. Ang Davao dako kayo, so therefore we need to expand this sa ubang area. So, mao ka na ang development sa atong Davao City Public Mass Transport Project. Ubos ni Mayor Basti Duterte. We hope that soon as possible time, aduna na national funding ni ini para po mapadayon ang proyekto. Gisugdan kani ni President Duterte susama sa Coastal Road ug kani is due for implementation. But of course, lahi ng papel nga gipirmahan kay sa kwarta. Di man po mudagan ang project kung wala yung kwarta. In summary, okay na ang atong Coastal Road, okay na atong Bypass Road, okay na ang atong isla sa Samal Island ug Davao City Bridge, ug karon dito na punta sa mass transport kaning nasa tunga sa kasyudaran. Adunay win-win solution ana nga gipahigayon ngadto sa mga katawhan ug sa mga driver pod. Bisag nay mass transport pero aduna po'y mga jeepneys nga magpadayon. Meanwhile, padayon pod ang paglambo sa mga outskirt area. So, usa ni ka dakong challenge nato sa atong dakbayan. Like before, sa gingon ako,
Nothing is impossible and everything is possible. We fought hard sa tubig. Pagtuon na itong lisod, ipadagayday ang tubig ikan sa Mount Apo, karon ang tubig pinagi sa Apo Agua o sa Water District o Davao Light Company, naanay tubig ang atong dakbayan. Ang ubang city naka-experience siya og brownout. Anywhere, tulo, patkaura sa mga probinsya, pero dili sa dakbayan sa Davao, walay brownout nga imong mabati because we are also prepared for the coal plant sa supply sa kuryente. And because of this, ang atong mga negosyante naga-sprout, daghang kay nagasulod ning atong dakbayan sa Davao. So God bless Davao, ang ganda ng Davao, ang ganda ng Pilipinas. Mahalin po natin ito. This is Councilor Dayang Hirang. Till next time, ang ganda ng Pilipinas, mahalin po natin ito. A political analyst, Danny Dayang Hirang, shares his commentaries and analysis on the latest issues. As a veteran public servant, offering his insights and critical thinking. As an educator, he speaks the truth that matters. Our seasoned legislator, Danny Dayang Hirang, is live every Monday, Wednesday, and Fridays at 6:30 to 7:30 p.m. via Facebook. Follow us on our social media platforms for more details. Mahalin natin ang Pilipinas.